Hello, shalom. Another day, another rest day na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is September 7, 2025 dito sa New Zealand. Bago nga lahat, bago tayo magsimula sa ating Bible sharing, Bible study, let's pray muna. Ating yukod ang ating mga ulo, pikit ang ating mga mata, and let's seek for the presence of the Holy Spirit. Oda hindaya shidahikan. Sandarabahi babasendarabarabay. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. O Abba Father, ang aming amang mabuti, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, aming amang dakila ang katapatan. Abba Father, patuloy namin itinataas ang iyong pangalan. Ikaw lamang patuloy namin sasambahin, dadakilain, pupurihin, pasasalamatan. Abba Father, salamat Panginoon sa araw na ito, Sunday. Muli mo kami binigyan ng pagkakataon makapagpahinga physically and spiritually. Abba Father, sapagkat ikay banal, ikaw may sabi kami magpakabanal sapagkat ikay banal. Ama, iniyukod namin sa iyo lahat ng aming mga kasalanan. Ama, hayag sa iyo lahat ng aming ginawa, Panginoon, sa kadiliman. Wala nga kaming matatago, wala nga kaming matatanggi. Namin ito pinagsisisihan. Sa aming karumihang taglay, pinapanalangin namin, Panginoon, sa dugo ng Panginoong Hesus na tumigis mula sa krus ng Kalbaryo. Sanctify our hearts, our mind, our whole being, our spirit, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, pinapanalangin na kami rin patuloy mong puspusin na yung banal na Espiritu. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, isipan sa mga bagay na iyong papahayag sa sandaling ito, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, na matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na bigyan mo kami ng pagkakataon, kakayahan na maunawaan, Panginoon, ang mga salitang iyong ipapahayag sa amin, Panginoon. Ba Father, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon ito. Sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Ama, pinapanalangin ko rin, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na magagamit, Panginoon, muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Iltago mo lamang ako, Panginoon, sa likod ng iyong krus, Panginoon. Ikaw ang marinig ng bawat isa, ikaw ang magturo sa bawat isa, Panginoon. I pray, Panginoon, anoint my tongue, anoint my whole being, Panginoon. Gawin mo lamang akong daluyan ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Na maging ako, Panginoon, ay turuan mo, Panginoon. Turuan mo kaming lahat, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa salamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Ang pagbubulay-bulayan natin ngayon sa araw na ito is ang Luke chapter 11 verse 11 to 13. Basahin ko po. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya ay hindi isda ang kanyang ibibigay kundi isang ahas. Verse 12, kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Verse 13, kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo na nagsisingi sa Kanya. Today po kasi, first Sunday of September 7 dito sa New Zealand, pinagdaraos dito nila ngayon is yung Father's Day. Kung sa Pilipinas po is second Sunday ng June, dito po sa New Zealand is first Sunday of September. At dahil tayo, kung may mga fathers dyan na nanonood o may mga anak o may asawa, mga fathers dyan ngayon, ito po yung revelation ng Panginoon sa akin na i-share sa inyo ngayon. Is yung Luke chapter 11 verse 11 to 13. Sabi rito sa verse 11, at aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan siya ng isang bato. Sabi rito, kayo mga ama, kung humingi ang mga anak nyo ng tinapay, bibigyan nyo kaya ng bato para kainin? Sumunod,
O ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay kundi isang ahas. Kung humingi yung anak nyo ng isda para kainin, bibigyan nyo kaya ng ahas? Sa 12, kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung humingi yung anak nyo ng itlog, bibigyan nyo kaya ng alakdan? Ng scorpion? Hindi, di ba? Kahit kano kasama tayong mga magulang na ama, yung iba nga dyan sa libas, sa atin dyan sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, gagawin lahat ng ama na mataguyod yung kanyang sambahayan. Yung mga mabubuting ama yun. Kahit ngayon masasama, di ba? Yung reality ng life pag dyan sa Maynila, sa Pilipinas, makikita nyo rin naman sa mga balita. Yung iba, nagnanakaw, mapakain lang yung mga anak nila. Nagsusugal, kasi yun ang ginagamit nila para ipakain sa magulang, sa mga anak nila. Abutin na natin kahit sa national, sa gobyerno. Gumagawa ng korupsyon sa gobyerno para mas mapabuti daw yung may bigyan nila lahat ng pangangailangan nila ng kanilang mga anak. Masasamang tao yan, pero ginagawa rin nila yung lahat para maibigay yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Ang sumunod po rito, kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, yun po. Kung tayo nga daw masasamang ama, nagbibigay ng mabuti para sa ating mga anak, minsan good way or bad way, gagawa at gagawa yung ama, mapakain lang yung anak niya. Gagawa at gagawa yung ama, mabuti man yung paraan o masama man yung paraan, mabigay lang yung pangangailangan ng anak niya. Sumunod po rito, gaano pa kaya ang inyong ama na inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo na nagsisingi sa Kanya? Kung tayo nga, masasamang ama nagbibigay sa ating ng mabubuting bagay sa ating mga anak, ano pa kaya yung ama natin na nasa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Ang Diyos natin mabuti. Siyang Father natin, nag-iisang ama natin. Kung tayong masamang magulang, masamang ama, may dalawang way tayo para mag-provide sa family natin, good way, bad way. Yung Diyos nating mabuti, yung Diyos ama nating mabuti, yung pag-provide niya sa atin is always good way. Hindi siya magbibigay sa atin, magpo-provide sa atin in a bad way. Laging mabuti ang paraan ng pagbibigay niya sa atin bilang mga anak niya. Makin niyo po yan, sabi niya, yung mga nagsisinging na sa Kanya, kahit yung Holy Spirit, yung Kanyang Espiritu ay bibigay niya. And for those Christians na nagsisik for the baptism of the Holy Spirit, He is more than willing na ibigay ang baptism of the Holy Spirit sa inyo. Kung pinapanalangin nyo rin ang provision sa sambahayan nyo, sa kakainin ng inyong mga anak, pray for provision at ibibigay yan. Hindi ka binigyan, ikaw bilang ama, hindi ka binigyan ng mga anak ng Diyos para gutumin lamang. Pag nakikita ng Panginoon na naghihirap ang mga anak mo at humingi ka sa Kanya, sino siya, di ba? Na tangihan ka kung humingi ka na sa Kanya. Gusto ng Panginoon yan na nagde-depend ka sa Kanya. Dahil napakabuti ng Panginoon. Full of compassion siya, full of love, full of mercy ang Panginoon sa mga nagsisingi sa Kanya. Kung ikaw bilang ama, nakita mo yung anak mo may sakit, pray. Napakabuti. Tapat ang Diyos, Ama. Bibigyan niya kagalingan sa anak mo na may sakit. Kung ikaw ang ama ng tahanan at nasisira ang relasyon mo sa iyong asawang babae at hindi mo na kaya, hindi mo alam kung paano aayusin
napipintong pagkasira ng yung relasyon ng yung mag-asawa. Humingi ka sa ating Diyos at ibibigay niya ang kasagutan. Kasi hindi niya kayo pinag-unite ng simula bilang mag-asawa tapos hayaang maghiwalay. Pero kung humingi ka at sinabi mo sa Panginoon, I seek for your help, huwag mong hayaan kami maghiwalay. Our great Father is a good provider, great healer, great protector. Kung tayo ng ama na masasama, kaya natin protektahan ang ating mga anak sa ating kanya-kanyang bahay. Ano pa kaya siya na nagmamayari sa langit at lupa? Walang gawa ng kaaway ang makakagalaw sa iyong sambahayan if you surrender your household to our Abba Father, to our Almighty God. Hindi lamang dito sa Luke 11, chapter 11, verse 11 to 13. Kung babasahin niyo po, magbabacktrack tayo ng konti. Sa Luke 11, verse 9 to 10, sumulan ko po sa 9, at sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitoktok kayo at kayo'y bubuksan. Sabi ng Panginoon, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Hanggat hindi ka humihingi, don't expect na may matatanggap ka. Huwag kang mahiya sa Panginoon. To our great Father, humingi ka. Ask and you will receive. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Seek, hanapin mo siya at mahahanap mo siya. Pag ang puso mo, ayaw mo siyang hanapin, paano mo nga siya makikita? Tulad po yan ng gusto mo siyang makita pero nakapikit ang mga mata mo. Pero kung imumulat mo ang mata mo, gusto mo siyang hanapin, makikita at makikita mo ang ating Diyos makapangyarihan sa lahat. Sumunod, magsitokto kayo at kayo bubuksan. Tulad po ng isang bahay, kung gusto mong pumasok, kakato ka. Hindi ka naman makakapasok agad sa pintuan ng isang bahay kung hindi ka kumakatok. Kumatok tayo sa pamamagitan ng panalangin at bubuksan niyang kalangitan at tayo kanyang tatanawin mula sa langit. Pag kumatok ka, Panginoon, humihingi ako ng tulong sa iyo. I pray for provision, healing, protection. Magkumatok ka, pagbubuksan ka ng Panginoon. Hindi niya matitiis yung pagkatok mo tapos hindi ka niya papansinin. Dahil ang Diyos natin, Diyos na mabuti. Nagbubukas siya ng pito sa taong kumakatok. Sabi sa verse 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. Yun po yun. Summarization kung anong kailangan mong gawin sa 9 at ang dapat mong gawin sa 10. Humingi ka, tatanggap ka. Humanap ka, mahahanap mo. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Kung tayong ama, masasama, humingi sa atin ng anak natin, binibigyan natin ng mabuti ang ating mga anak. Ano pa kaya siya na ama natin na nasa kalangitan, na willing ibigay ang Holy Spirit sa nagsisihingi sa Kanya. Kung usap sa iyo ang Panginoon bilang ama ng tahanan, o ikaw na anak na humihingi ka sa iyong tatay diyan sa Pilipinas o dito sa New Zealand o sa mga parte ng mundo, sa mga kakilala ko, o ikaw na asawang babae na nakikita mo na nagtatrabaho ang iyong asawang lalaki to provide for your household, as for revelation, you will receive it. Na lahat ng
pinag-usapan natin sa sandaling ito, itinanim ng Panginoon sa puso mo at maintindihan mo kung anong mga bagay na itinuro sa hapon na ito, sa araw na ito. Na tayo, kahit masama tayo, gumagawa tayo ng mabuti para sa ating anak. Hindi lang sa ating anak, sa ating asawa, sa ating kapwa. Ngunit siya na Ama natin na nasa kalangitan, magbibigay siya sa nagsisihingi sa Kanya. Kahit ang banal na Espiritu, ibibigay niya sa nagsisihingi sa Kanya. Sabi pa nga rito huwag kang mahiya, humingi ka. Hindi ka nga kasi nakakatanggap kasi hindi ka humingi. But if you ask, you will receive it definitely. Kung gusto mo magbagong buhay, bilang ama ng tahanan, na yung way of giving good mo sa anak mo is through good way, hindi ka gagawa ng bad way para makapagbigay lang sa anak mo. Hindi ka na gagawa ng masama, pagnanakaw. Hindi ka na magsusugal para may mapaprovide sa pamilya mo. Hindi ka na magnanakaw para may mapaprovide sa pamilya mo. Hindi ka na mandadayo sa trabaho mo para may mapaprovide ka sa mga anak mo. Na yung mga provision para na bibigay mo pera sa asawa mo para i-budget, hindi mo na pag-iinteresa na para may pangsarili ka pa. Pray to be a good provider sa iyong sambahayan. A good provider, isang good way din ang ginagamit ng pamamaraan. Na walang tinatapakan tao, walang bagay na ginagawa na hindi ikapupuri ng ating Diyos. Iwasan na po natin ang paggawa ng masama just to provide para sa ating mga anak. Iwasan na natin ang pagsusugal. Iwasan na natin ang pagnanakaw sa trabaho. Iwasan na natin pagsisinungaling sa trabaho just to provide for our household. Mas magandang maliit ang kita pero magaling sa malinis na pamamaraan. Kaysa malaki kang ngang kumita pero galing naman sa pagnanakaw. Busog na yung anak mo pero busog naman ang galing sa nakaw, galing sa pandaraya. Mas mabuti na yung kinakain ng anak mo, payak man yan, simple mang pagkain yan, pero kung yan galing sa mabuting pamamaraan, is mas mainam. Doon po naluluwalhati ang Panginoon. Kung nangusap po sa inyo ang Panginoon natin sa sandaling ito, mga kapwa ko ama ng tahanan, tayo po yumukod, ipikit ang ating mga mata and seek for the presence of God. And let's pray. Aba Father, aming Diyos amang mabuti. Aba Father, salamat Panginoon. Mabuti ka nga Panginoon. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Binibigay mo lahat ng aming pangangailangan. Kami pinapakain mo, pinapainom. Napakabuti mo Ama, sapagkat pinapagaling mo ang aming mga karamdaman. Napakabuti mo nga Ama, sapagkat iniiwas mo kami sa anumang kapahamakan. Napakabuti mo nga Ama, sapagkat kung kami Panginoon ay humaharap sa mga pagsubok, nandyan ka at hindi mo kami iniiwan. Ama, bilang Ama rin ng aming mga tahanan, Ama, patawarin mo kami sa mga kasalanan ginawa namin. Kung kami nagpo-provide para sa aming sambahayan, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, na galing sa masama, Ama, patawarin mo kami. Inaamin namin ito, pinagsisihan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon
na sa aming mga trabaho, sa aming negosyo, na kami gumawa ng mabuti, na lahat ng aming ipapakain sa aming mga anak, sa aming asawa, ay galing nga sa mabuting gawa at hindi galing sa anumang masama. Aba Father, patuloy namin i-declare that Jesus Christ is our Lord and Savior. At ang sambahayan na aming pinamumunuan bilang ama ng tahanan ay paghaharian lamang ng Panginoong Hesus. Aba Father, keep our household covered with the blood of Lord Jesus. Keep our household filled with the Holy Spirit. We pray, Panginoon, ng banal na Espiritu ay manatiling nakikipisan sa bawat sambahayan namin, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, ilagay sa ilalim, Panginoon, ng iyong lilim. Ang mga bahay nga namin, Panginoon, o aming Diyos amang mabuting makapangyarihan sa lahat. Cover it, Panginoon, with your glory, with your power, at wala nga makakagalaw sa aming sambahayan. Send your mighty angels to protect our household, Panginoon. Sa aming mga trabaho, sa aming negosyo bilang ama, Panginoon, ng tahanan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasang pisikal, ng wisdom, ng skill, na magawa namin, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon, na maayos, Panginoon. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng pagkakataon na mas umunlad, Panginoon, ang aming pamumuhay, na mas makapag-provide kami, Panginoon, sa aming mga anak, sa aming asawa nga, Panginoon. Ama, salamat muli. Ikaw ang aming amang mabuti sa lahat. Happy Father's Day, Abba Father. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Happy Father's Day sa inyong lahat. Happy Father's Day sa inyong lahat. Kahit dyan sa Pilipinas at dito sa New Zealand and sa mga ama na nasa ibang bansa man. Happy Father's Day. Shalom. God bless. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon our household now and forever. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior, our God and King. Amen and Amen. Bye-bye. Shalom.